9 verse 18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Gusto kong basahin sa New King James Translation. Where there is no revelation, the people cast off their strength, but happy is he who keeps the law. Manalangin tayo. O Diyos, pinasalamatan po namin, Panginoon, ang buhay na kaloob mo sa amin. Salamat sa kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Hesus na hindi natiling nabulok sa libingan, bagkus nabuhay siya paglipas ng pangatlong araw. At ganoon din po, Panginoon, naniniwala kami na kaming sumampalataya sa Kanya ay hindi mabubulok sa libingan, bagkus muling mabubuhay. For your word says in John chapter 11 verse 25, you are the life and the resurrection, that whoever believes in you, although he dies, will rise up again. So, ang naniniwala sa iyo ngayon, Panginoon, ay hindi na mamamatay bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa aming celebration ng Resurrection Sunday na ito, O Lord God, dalangin namin na ang aming pong pag-celebrate ay hindi manatili kagaya ng mga practices ng pagano, kundi may ikapamuhay po namin, Panginoon, ang layunin, ang purpose mo kung bakit mo kami nilikha. Hindi po magiging superficial ang aming magiging Kristiyano, kundi kami po ay nabubuhay na naglilingkod sa iyo. Tinangkin po namin ang lahat ng ito ay magkaroon po ng katuparan. Ikaw po nawa ang siyang makinig sa mga hinanaing ng bawat isa para ng pakikinig namin sa iyong salita. In Jesus' name. Amen. Amen. Pwede na po tayo magsubo. Hindi po ako babati sa inyo ng Happy Easter. Ang Easter po ay hindi po ito biblical, hindi po ito Christian practice, kundi ang Easter po ay pagan goddess. Isa po siyang Diyos-Diyosan ng mga pagano. So, itinapat lang po ito ng church sa practice or sa date ng Easter feast, nang sa ganon, instead na i-celebrate ang Easter practices, itinapat nila ang resurrection. Dapat hindi po tayo babati ng Happy Easter, kundi Resurrection Sunday. Amen. Amen. Hindi po natin sineselebrate si Easter na pagan goddess, kundi ang sineselebrate po natin ngayon is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Hindi po doon patungkol ang topic ko, kaso lang, at least magkaroon man lang tayo ng konting idea. Hindi ko na ito ulit-ulitin dahil medyo marami din po sa atin ang hindi pa malalim ang kaalaman sa bagay na yan. Baka naman dahil nakikiselebrate ka sa Easter, nakikihanap ka rin ng itlog na chocolate. Okay, so ang isi-share ko po sa inyo ay about understanding vision. Kasi mayroon pong isang tao, sabi niya, the poorest people is the one who does not have a dream. Tama ba? Yes. Naintindihan mo ba yan? Ha? Ano ibig sabihin niya? Sabi mo, hindi. Naintindihan mo. Ano ibig sabihin niya? That poor people don't have dreams. No, it doesn't say poor people don't have dreams. It says, the poorest people is the one who does not have a dream. You don't understand English. It doesn't say, the poor people doesn't have dreams. It says, the poorest people is the one who does not have a dream. Are you following me? No, you're not following. I even mentioned it in English. Your logic must be slow, Ian. Nasusundan niyo po ba ang gusto kong sabihin? Kasi mayroon na tayong expression, wala namang bayad mangarap, nagtitipid pa. At least man lang, sa pangarap meron ka. Kahit wala kang pounds, kung may pangarap ka, mayaman ka. Amen? Kaysa naman, wala ka ng pera, wala ka pang trabaho, wala ka pang pangarap, ang pobre ka. Makaluluoy ka. Ang makaluluoy sa Bisaya, kumbaga sa Tagalog ay napaka-aba mo. Napaka
one who had dreams but doesn't know how to make it happen. Tama ba? So una, the first person is the one who has no dreams. Pangalawa, the most frustrated person is the one who had dreams but doesn't know how to make it happen. Amen ba? Kaya ko po ito sinishare. Akala ko ba patungkol sa Resurrection Sunday ang topic ni Pastor? Hanggang ngayon ba naman, Resurrection Sunday pa ang pag-uusapan natin? Ang tagal na natin alam na muling nabuhay si Jesus Hindi na natin kailangan ipipreach yun dahil alam na natin yun. Yes, amen. Huwag naman sabihin hanggang ngayon doubt ka pa kung muling ang nabuhay si Jesus Christ o hindi. Huwag naman sana mapanaginipan mo pa o kailangan pa niyang maghayag ng vision sa'yo. Okay, so ang aim natin sa topic na ito is for us to understand vision. Pangalawa, for us to have a vision. Sino ba dito mayroong vision? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siya, 10. 10 tao lang dito may vision, 11. Hallelujah. Baka naman hindi nyo naiintindihan ang vision. Maaari nga. Okay? Hindi lang po magkaroon ng vision, kundi for us to work for our vision and make it happen. Amen? Noong nagkaroon kami ng conversation ni Cheche, kung naalala niya ang conversation natin na ito, sabi niya, baka naman, Pastor, hindi mo na i-share yung vision mo sa kanila. Kasi nga, parang ang hirap umusad, parang marami sa members ng congregation ang medyo kailangan mong pupukin para mag-work out, para magtrabaho sa ubasan ng Lord. Kasi nga, sabi niya, baka hindi mo na i-share yung vision. Nasusundan niyo po ba ako? So, kung mayroon man akong libro na binibili at pinag-aralan, ito yung gusto ko matutunan at gusto ko rin ma-share sa inyo. Amen? Okay, so, unang tanong, what is a vision? Baka naman, vision tayo. Babalik na naman kay Sister Rica. Ang alam lang daw niyang vision ay television. So, ano ang pagkaintindi nyo sa salitang vision? Pananaw, okay? Pangarap, yes, very good. Ano pa? Pananaw, pangarap, ano pa? Pagmimitit, okay? Pangarap, pagmimitit, okay? Pangitain, pwede. Nagkaroon ng pangitain. Naalala ko tuloy yung isang lingkod ng Diyos sa Pilipinas, na sabi niya doon kasama niya yung coordinator sa isang prayer meeting, doon sila sa sapatusan. Sabi ba naman niya, alam mo sister, nangusap ang Diyos sa akin, ikaw daw ang gagamitin niya, bibilhan ako ng sapatos. Garapalan na yun Mayroon naman mga Christian sa Hong Kong, pagka ang disciple na napunta o pastor na napunta doon ay binata, sasabihan agad nila, alam mo Brad, nangusap ang Lord sa akin, ikaw daw ang padala niya sa akin. Hallelujah. Ibang klaseng vision yun. Pangitain nga daw. Okay. Ang vision po, the word commonly used of the revelation of God's will made to prophets. Kaya nga, pinakita ko sa inyo ang dalawang translation. Sa King James Version, ang sabi doon, where there is no vision, pero sa New King James, when there is no revelation. So kumaga, ang word vision at saka revelation ay halos iisa. Nasusundan. Okay, isa pang meaning ng vision ay prophecy or public preaching of God's Word. So, ang pagsasalita ko sa inyo ay vision kasi ito ay isang revelation. Nasusundan. On the other hand, ang isang ibig sabihin ng vision is seeing the future before it comes into being. Yes, amen. Okay, para naalala ko tuloy yung Ilonggo na nag-aral daw sa
ang National College of Business Administration doon sa Katipunan. Sabi daw ng teacher na nag-aral ng management. Sabi ng instructress what is a prophet? Sabi daw ng Ilongga o Ilonggo, a prophet is a man who see the future, ma'am. Prophet ka naman, iisang pronunciation noon. Mabisaya ka o Matagalog, iisa ang bigkas noon. Di ba? So instead, ang prophet na tinatanong ng instructors ay P-R-O-F-I-T. Pero ang pagkakaintindi niyang prophet na tinatanong ay P-R-O-P-H-E-T. Isang pronunciation nun, di ba? So sabi niya, a prophet is a man who see the future. Tama na naman. Halos isang pronunciation nun, di ba? Although, I yung isa, E yung isa. Pero ang PH, F ang pronunciation noon. Di ba? Nakukuha niya. Kaya ko po sinasabi yun, ang vision kasi is seeing the future before it comes into being. Does it make sense ba? Okay, para maintindihan niyo pa. Illustration nito, meron isang, ewan ko kung nakwento ko na sa inyo to, meron isang mama, merong hawak na sisiw. Nilapag niya yung sisiw sa sahig, sabi niya, sa vision niya, ang sisiw na ito, pararamihin ko, ibibenta ko, ibibili ko ng baboy. Yung baboy, pararamihin ko, ibibenta ko, ibibili ko ng baka. Yung baka, paramihin ko, ibibenta ko, ibibili ko ng owner. So, sa vision niya, nag-drive na siya ng owner ngayon. Pagliko niya sa kanto, may batang tumawid. Bigla siyang preno. Napakan niya yung sisiw niya. Wala yung baboy, yung baka, yung owner niya. Patay lahat kasi patay yung sisiw. Ang vision, you don't have to see anything with your physical eyes, but in your mental or in your mind, you see your vision. Yes. Amen. Okay? Isaiah 46 verse 9. Remember the former things, those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Verse 10. I made known the end from the beginning. Nasusunod? So, ang ginagawa ng Diyos, sa umpisa pa lang, ipinapakita niya na ang end. In what way? Sa vision. Nasusunod? Okay. Ang vision pa is a mental picture of your destiny. Halimbawa na lang, lalagay tayo itatanong natin sa sarili natin. Ano ba ang vision mo sa destiny mo? Or sabihin na lang natin, ano ba ang pananaw mo sa buhay mo? Yeah? Tingnan na natin kung may mga vision kayo. Hindi yan vision. Katotohanan yan na kahit hindi mo na-picture out sa mind mo, yan ang katotohanan mangyayari sa'yo. Pwera na lang kung na-vision mo, hindi ka tatanda. Ambition. Ambition. Medyo naiiba yan. Yan ang kompetensya ng vision. Ambition. Nakukuha niyo po ba ako? Okay, isa pa. Architects see the building first in their vision before any work is started. Bilog ako sa imagination ng mga architects, maging yung mga magaling mag-drawing. Ako, nakakapag-draw ako, hindi nga lang maganda. Lalo na kung kapag wala akong ginagayahan. Nasusundan niyo po ba ako? Pero yung mga architects, nabubuo yung mga building through their imagination. Bago nila mai-drawing sa plano, nakita na nila sa vision nila kung ano yung itatayong building. Nagpipicture out na nila. Kaya nga tinatawag vision. Ikaw, sa buhay mo, may napipicture out ka na? Pagdating ng araw, maging ganito ka? Yes. Amen. Titingnan natin mamaya. Okay, isa pa, vision is
is a conception that is inspired by God in the heart of human. Akala ko ba, Pastor, ang conception ay ang babae lang ang nagkukonceive. Ang conception is parang inaano ito sa mind mo. Nasusundan niyo ba ako? Paano ba tagalogin ng conception? Parang na-figure out ito sa mind mo. Yun. Na-figure out ito sa mind mo, kaya nga, vision is a conception that is inspired by God. Baka naman kasi, panaginip mo, halong guni-guni, halong dami na sigurong iniisip, sabi mo, vision. Hindi lahat ng napanaginip mo ay vision, hindi lahat nakikita mo ay vision. Vision is a conception that is inspired by God in the heart of human. Ang manghuhula po ay hindi po yan galing sa Lord. Patunayan ko sa iyo kung bakit. Kasi no one knows the future except the Lord. Amen. Kahit sabihin pa nila, sino ba yun? Si Nostradamus? The man who see the future? Na nahuhulaan niya, mayroong mga nangyayari, maaring ito ay coincidence or ito ay inireveal ng Lord sa kanya, pero ang panghuhula ay different sa vision. Nasasagot ko ba ang tanong mo? Hindi ang pinakakaibahan lang kasi nito, any gift that is not from God is from the enemy. Wala akong nakikita, at saka hindi gift ng isang believer, hindi gift ng isang Christian na huhulaan ko, mayayaman ka sa loob ng isang buwan. Hindi gift ang panghuhula. Gift ng kalaban yon. Hindi gift sa Lord, kundi kaloob ng kalaban yon. Ginagawang business. Meron nga nagsabi, nagpahula sa Quiapo Nagpahula daw siya, sabi ng manghuhula. Alam mo, Brad, mayayaman ka sa loob ng isang buwan. Hindi tapos na yung hula. Sinisingin na yung bayad. Hindi ako maniwala sa'yo. Bakit? Sabi mo, yayaman ako sa isang buwan. Hindi mo nga nahulaan. Wala akong pambayad sa'yo Okay. The greatest gift God ever gave humanity is not sight, but vision. Okay, hindi masama yung nakakita ka, pero hindi lahat ng mata ay mayroong vision. Okay? Sight is the function of the eyes, but vision yan, pangalawa. But vision is the function of the heart. Nakikita niyo ba ang kaibahan? Pwede nag-function yung mata mo na ang heart mo hindi nagpa-function. Maraming tao, mayroon silang nakikita, pero tamad gumawa kasi ang nakakita lang yung kanilang mata. Yung puso nila hindi nagpa-function. Hindi motivated, walang gana, pagod lagi, parang naka-fasting lagi, parang Biyernes Santo lagi. Nagkukuha niyo ang punto ko. So, sight is the function of the eyes, but vision is the function of the heart. Ngayon naman, ano ang consequences kapag walang vision? Binasa na natin. Pag hindi niyo pala makasagutan, ewan ko na lang. Iisang verse binasa natin, hindi niyo natandaan. Walang kabuluhan ng buhay. Una-una, yung doon sa verse binasa natin. Ano daw mangyari kapag walang vision? Pinakamahirap, maging aba. Doon sa verse na binasa natin. Hindi na niya talaga mag-catch up, ano? Pag hindi niyo pa masagot ngayon, iwan ko na lang. Yes! Where there is no vision, the people perish. Ano po na yan noon? Akala ko ba, Pastor, ang sight is the function of the eyes, and vision is the function of the heart. Sabi doon sa Biblia, where there is no vision, the people perish. Siguro kung bulag, sigurado, magpe-perish. Vision, magpe-perish pa rin. Bakit? Okay? Sabi doon, God's people perish because
Sabi ng 1 Samuel chapter 3 verse 1, I hope Jake remembered this verse as I quoted last Tuesday, not Thursday. Parang nakita ng Thursday, no? Excuse me. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Kasi nga, ang ibig sabihin ng vision ay revelation. So kung walang kapahayagan ang Diyos sa buhay ng tao, ang mangyayari, ang tao ay mag-perish. Yes ba? Okay, i-explain ko pa yan. Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Eh walang kapahayagan eh. Walang revelation, walang pangungusap. Hindi nagkaroon ng pangitain, hindi nagkaroon ng panaginip. So, ang mga tao ay mapapahamak. I-explain ko pa yan when it comes to Abimelech mamaya. Okay? The people cast off restraint, discipline, or self-control. Kaya nga, both verses or translation ang binasa ko, sabi ng King James translation, where there is no vision, the people perish. Sabi ng New King James translation, where there is no revelation, the people cast off restraint. Ano ba pagkaintindi nyo ng cast off restraint? Sige nga. Ha? Without order? Okay. Okay, ano na lang? Restraint, kinast off mo. Anong nangyari? Nagwala ka, nagliwaliw ka, pinakawalan, or yung disiplina mo sa sarili mo, yung self-control mo, kinast off mo. Bakit? Eh walang vision eh. Nagrebelde. Okay, pwede na rin yun. Okay. It is the revelation of God's Word that restrains us from committing sins. Tama ba? Kilala niya si Abraham. Pag hindi niyo pa kilala si Abraham, ewan ko na lang. Kilala niyo si Isaac. Ano ang common na kasalanan ni Abraham at saka ni Isaac? Hindi niyo na alam. Sirit na. Sige nga. Ano ang common na kasalanan ni Abraham at saka ni Isaac? Sige. Hindi ako mangangagat. Ini-encourage ko lang ang interaction. Hindi nyo alam. Hindi daw niya kinukumit yung mga kasalanan. Hindi tukoy. Ang sinasabi ko dito is, noong si Abraham ay nagpunta sa lugar ni Abimelech, hindi pinakilalang asawa si Sarah. Maging si Isaac man, ganun din ang ginawa. Okay, tingnan natin sa Genesis chapter 20 verse 1 up to 6. And Abraham journeyed from there to the south and dwelt between Kadesh and Shur and stayed in Gerar. Now Abraham said of Sarah his wife, she is my sister, and Abimelech king of Gerar sent and took Sarah. But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, indeed, you are a dead man because of the woman whom you have taken, for she is a man's wife. But Abimelech had not come near her, and he said, Lord, will you slay a righteous nation also? Did he not say to me, she is my sister? And she herself said, he is my brother. In the integrity of my heart and innocence of my hands, I have done this. Verse 6, and God said to him in a dream, yes, I know that you did this in the integrity of your heart, for I also withheld you from sinning against me. Therefore, I did not let you touch her. Klaro. Maliban na lamang na kinausap ng Lord si Abimelech sa panaginip, gagalawin niya at pwede siyang magkasala kay Sarah. Nasusundan niyo ako? Kaso lang, sa integrity ng heart niya, ginawa niya yun kasi hindi niya alam. So sabi ng Lord, yes, I know that you did this in the integrity of your heart, for I also withheld you from sinning against me. Sa totoo lang, nangungusap lagi ang Diyos sa atin, hindi lang natin iniintindi. Hindi na kailangan mangusap ang Lord sa panaginip. Bakit kasi?
kasulatan na dapat nating basahin na kapag binabasa natin, nangungusap ang Lord. Amen? Kung sensitibo lang tayo tuwing nagbabasa tayo ng Biblia, nangungusap ang Lord sa atin, anak, para sa'yo yan. Anak, ikaw ang tinutukoy ko dyan. Kaso lang, paano mo maramdaman ang pangungusap ng Lord kung hindi ka naman sanay na ikaw na pala ang kinakausap niya? Eh minsan sa prayer meeting pa, may mga taong magaling umilag. Kapag mayroong tinatamaan, sabi nila, uy sister, para sa'yo yun. Sana andito yung mister ko, para sa kanya yun. Tama sana sa kanya yun. Para bagang siya hindi tinatamaan, ano? So, ang point ko lang po dito, vision or revelation ang siyang nagre-restrain sa atin para hindi tayo magkasala sa Lord. No wonder the Bible says, where there is no vision, where there is no revelation, the people cast off restraint. Amen. Okay, bigyan ko pa kayo ng magandang example. Ito, napaka-practical na example. Kapag ang mga athlete po ay nangarap na magiging sikat na athlete, mag-excel sa area ng athletics, especially doon sa track and field, bawal manigarilyo, bawal uminom, bawal magpuyat, bawal ang bisyo, bawal ang babae, especially kung kinabukasan na yung takbuhan. Nasusundan nyo. Hindi sa pagmamayabang, nasabi ko naman sa inyo na ang event ko po nung ako'y college ay track and field. Tuwing intramurals, medyo nililingon ko pa yung mga kalaban ko. Nasama kaya sila? Ang bagal naman nila. Pagdating naman ng provincial meet, ako naman ang nililingon. Kahit yung timer ko, hindi na niya ako makita, tumigil na ako. Kaya sa regional meet pala, provincial meet, medyo nakaka-second pa minsan. Ang point ko lang doon, kung hindi ako interesado sa pagiging athlete ko, wala akong disiplina sa sarili. Nasusundan niyo po ba ako? Maging walang bahala ako sa pagiging athlete ko kasi hindi ko nakikita ang sarili ko na manalo. Pero kung goal ko ang manalo, i-discipline ko ang sarili ko. No wonder, where there is no revelation, the people cast off restraint. Nasusunod? Mamaya, pupunta pa tayo ulit dyan. 1 Corinthians 9:27, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Matindi ito. Kailangan ko nang disiplinahin ang sarili ko, baka naman makita ako kayo sa langit, tapos ako hindi nakapasok ng langit. Hallelujah. So, kung wala akong vision sa magiging destiny ko, hindi ko i-discipline sarili ko. Kayo ligtas, ako hindi. Hindi naman ata akong papayag noon. Payag ba kayo? Ang hina naman ang hinahin medyo. Okay, so, kapag nag-cast off the restraint, they would not keep the law. Yes. Okay? People get disappointed. Ito na yung sinasabi nyo. People get disappointed, depressed, unmotivated, unenthusiastic, not ignited. Parang bagang may mga taong, may napansin ka bang mga taong parang laging pagod? Mayroon akong kasama sa duty, palibasa kasi panggabi ako lagi. Grabe kung nakatulog. Nakaupo lang, ang lakas humilig. Ilang minuto pa lang nakaupo, humihilip na, pagod lagi. Wag naman sana, hindi kayo nag-night duty, tapos parang pagod lagi pagdating sa gawain ng Lord, pagod lagi. Sabi tuloy ni Jake, parang ang mga itsura niyo, parang Biyernes Santo. Excuse me, Resurrection Sunday na tayo ngayon. Ganyan ang mga walang vision. Nasusundan niyo ba ako? Okay, since vision is our destiny, it is our goal. Ito na yung sinasabi ni Brother Roddy, na, ano sabi mo kanina? Minimithi. So kung ang vision pala ay destiny, dapat minimithi mo. Sino nagme
destiny niyo? Okay? If you can see your destiny, if you have no goal, you will become idle or just play. Nabanggit ko naman sa inyo, grabe kami kaloko noong college. Sa amin kaming magbarkada na parang papasok kami, ordinary, regular lang sa amin, normal lang sa amin na papasok na lasing. Kapag papasok kami ng school na hindi lasing, magtataka yung mga classmates, ano kayo nakain ito? Isa lang, ako lang ang nagtatrabaho ngayon as nurse. Although, iniwan ko, sinatabi ko yung profession ko for 9 years. Ang point ko lang doon, wala kasing pangarap yung iba eh. Nakuha niyo ng punto ko? May mga estudyante ngayon, ang tamad mag-aral, palibasa kasi walang pangarap sa buhay nila. Hallelujah! Kung may pangarap ka sa buhay mo, sa kinabukasan mo, sa destiny mo, hindi ka lulugo-lugo, you should work out for the fulfillment of your vision. Ako kahit naglalasing ako, hindi naman sa pagyayabang. Kahit naglalasing ako, ang hindi Bible study, ang tawag namin sa inuman, group study. Test kinabukasan, saka ako magpa-xerox ng notes ng classmate ko mamayang gabi. Test na kinabukasan. Pero nag-inuman pa kami sa gabi. Huwag ka, pag-uwi ko sa bahay, kahit lasing ako, hindi ko ibabagsak yung xerox copy na yan hanggat hindi ko na-memorize yung notes na yun. Yabang ko ano. Ang point ko lang doon, aware ako that I should work for my future, I should work for my destiny. Yung mga kasama ko, hilig mangopya, hanggang ngayon. Ngopya pa rin. Ang masaklat na, pati pangalan, kinopya. Nakukuha niya ang punto ko. So, kung may vision ka daw, hindi ka papagod-pagod, hindi ka magiging idle, hindi ka tatamad-tamad, ikaw yung taong wala kang ginagawa kasi nga, ang taong may vision, wino-work out niya ang kanyang vision. Ito, tanong ko kay Jake, or tanong ko sa inyo, may idea naman siguro kayo ng mga gym yung doon mga nag-workout yung mga tao. Ano ang inilalagay sa gym para ganado yung mga tao mag-workout? Mga malalaki ang katawan. Malalaki ang katawan? Maliban pa doon? Mga sexy. Mga sexy? Salamin! Si Dex at saka si Ian, tinatawanan ako pagkatapos kong magbuhat sa bahay, kapag nag-workout ako sa bahay, pupunta ako sa harap ng salamin. Ginagaya ako ni Dex. Bakit ako tumitingin sa salamin? Kasi gusto kong makita yung sarili ko na lumalaki. Bakit naman nag-workout ako, lumiliit ako? So, importante yung may vision ka. Nasusundan? Kasi nga, mag-workout ka for your vision. So, kung wala kang vision, wala kang wino-workout. Okay? This is the case to most of us. We become complacent, lazy, unmotivated. We keep hanging to our excuses instead of working for our own goals or dreams or fulfilling our vision. Tahimik kasi parang kasama ata ako doon. So, ang nangyari sa karamihan or majority sa God Knows Christian Ministry, wala akong tinutukoy na individual, kundi majority speaking, karamihan sa atin, hindi ganun kasigla, hindi ganun kasigasig, hindi ganun kasipag. Bakit? Kasi we are out of our vision or maaaring wala kang vision. Vision mo lang, umaattend ka pa rin mga 2020 na 30 pa rin ang umaattend sa God Knows Christian Ministry, kaya siguro ganyan. Pero kung ang vision mo by year 2020, ano ba naman kung nasa ano tayo? Hammersmith Apollo tayo, ano?
vision mo. Mangarap ka na rin lang, at least, hindi ka nagtitipid sa sarili mo. Wala nang bayad mangarap. Kailangan lang kasi, magkaroon ka ng pangarap, magkaroon ka ng vision. Kasi kung wala kang vision, wala kang gagawin. Pero sa totoo lang, karamihang attitude natin, parang pagod lagi, lulugo-lugo lagi, laylay lagi, kasi wala tayong vision. Ang nakikita lang natin, yung ini-invite natin, hindi pumunta, yung mga umaaten, hindi na naman bumalik. Na, sorry Jake, sabi ni Jake, Pastor, yung attendance ng church, hindi stable ano. Minsan dumadami, minsan kukunti, pag may birthday, dumadami. Ang apektado naman na doon, ang itatanong natin, ano ang ginagawa natin tungo sa vision ng church? Okay, so, a man with a vision always work for his vision. Amen. Illustration. Sabi ni Joy, sabi niya, ang masama daw sa treadmill, hindi naman ito masama ang illustration. Sabi niya, ang masama daw sa treadmill, takbo ka ng takbo, pero wala kang pinatutunguhan. Oo nga naman, mayroon mga bata, mahilig maglaro sa rocking horse. Pinapawisan na sila, kaalaro sa rocking horse, doon pa rin sila. Kung totoong kabayan sana sinakyan, alayo lang narating. Ganun din. Yung mga walang vision, parang nagtitreadmill. Nagpapagod sila sa sarili nila. Tumatakbo sila, pero walang patutunguhan. Walang vision eh. Saan ka pupunta? Hindi mo alam destiny mo. Gets ba? You keep running but going nowhere. Every work we're doing should lead us closer to the fulfillment of our vision. Amen. Sana naman yung katahimikan nyo na yan na-realize nyo. Sabi sa kaita, na-realize ko. Ganun pala ang vision. Okay, what can that vision do to us? We have learned that God's purpose for creating us was and is the kingdom. I hope yung mga baguhan natin ay nakaka-relate. Hindi ko alam kung si Sister Eileen ay dati ng Christian. Okay, so nakaka-relate ka kung anong pinag-uusapan ko. Siguro naman Sister Gina ay nakarelate din siya. Kasi kung baguhan ka, akala ko ba patungkol kay Jesus ang maririnig ko? Hindi naman tayo lalayo kay Jesus. Vision pa rin sa kingdom. Okay. Vision will bring us back to our purpose. Amen ba? Hindi ko ito kaila sa inyo na kung kami magkapatid, lalo si Mama ang kausap ko, ang pag-uusapan namin magiging business to sa lugar namin. Kasi nga, yung Panglao sa Buhon, tatayuan daw ng international airport, matupad man o hindi, pero grabe yung bintahan ng lupa sa amin ngayon. Kasi nga, ang Panglao is like Boracay. Mas sikat lang ang Boracay sa amin. Pero yung Panglao Buhon, grabe din ang mga beaches doon. Kapag kami si Mama ang nag-uusap, ang pag-uusapan namin business. May binibintang lupa dito, baka gusto mong kunin. Kaso lang, kung yun ang iisipin ko, mawawala ako sa vision ko. Ang i-concentrate ko ngayon, ano kaya magiging business ko pag-uwi? Paano na ang vision ko sa gawain ng Lord? Salamat na lang, by the way, hindi ko na ikabit sa PowerPoint yung update sa Kenya. Salamat sa mga donors, mga nag-donate sa Kenya. By next week, umpisahan na po nila idikit yung mga bubong. Amen. May haligi na, may frame na para sa bubong. Yung yero na lang ang ipapakok doon sa bubong. At saka yung pambili ng dagdag na yero. At least, masabi natin na nagkaroon tayo ng tulong sa Kanya. Who knows for? Who will be thinking that someday I will be in Kenya? Pero ngayon, may God Most High Christian Ministry Kenya na. Kung wala naman akong pangarap, ba't nagpupunta ng Kenya? Sabi ko nga, niluloko ko nga si Ella, ang tamad-tamad mo kumain, punta tayo ng Kenya. Sabi ko, yung dingding nila putik, yung lakaran nila putik, yung kama nila putik, yung kung saan sila natulog, doon sila magsasaing. Sabi nila, I don't wanna go there. Pero
vision ko doon because that's part of my vision. Amen. Okay? Vision is a reason for living. Amen. Vision will keep us in the right track. Okay? Example, yung three kings who follow the star from the east. Ang nag-guide lang sa kanila para masupungan nila si Jesus Christ ay yung star na nagtutulog kung saan si Jesus Christ. In other words, ang vision din ang magtuturo sa atin tungo sa ating destiny. Amen. Vision will fire your hearts up when everything is down. Nasusundan niyo ba ako? Kilala niyo ba si Joseph the Dreamer? Ano ang panaginip niya? Sige nga. Okay? Nag-bow down yung 11 niya brothers at saka yung magulang niya. Sa dalawang panaginip, iisa ang ibig sabihin. Ano nangyari? Nag-bow down ba agad? Hindi. Instead na magkaroon, binigyan siya ng Lord ng vision sa pamagitan ng panaginip, ang nangyari, bininta siya ng mga kapatid niya. Aba, ewan ko lang, kung ikaw ibenta ng kapatid mo, maalala mo pa vision mo. Lintik lang ang walang ganda, mga walang hiyak kayo. Ako nagkakahirap dito. Kahit sa Pilipinas, ang gumastos ng gumastos. Siguro lahat ng mura, banggitin mo na. Pero si Joseph, noong siya ay inihulog sa balon, hindi siya nagmura, hindi siya nagkingking ng hinalakit sa mga kapatid niya. Bakit kasi? Maging sa ilalim ng balon noon na yon, nasa kanya pa rin ang vision na ibinigay ng Diyos sa kanya. So vision will fire your hearts up when everything is down. Eto pa, binenta siya ng mga kapatid niya, instead na patayin, nag-serve siya ng matino, pinagbintangan naman siya ng rape. Sa totoo lang, kung ako yun, iwan ko lang kung iisang isip natin, Brother Bobby, kung ikaw kaya yung pinagbintangan ng rape, hindi mo naman na-rape, nakulong ka, siguro sa kulungan, sinabi mo na, sana ginawa ko na, nakulong na rin lang. Nakuha niyo ba ako? Does it make sense ba? Pero maging sa kulungan, hindi siya nag-isip na gumanti. Ang nasa isip niya, nung nasa kulungan siya, yung kanyang vision pa rin. Hanggang sa noong na nag-init ang pero, in-explain niya, naging right hand siya, siya yung nagiging nag-asikaso, siya yung nagmamanage ng kayamanan ng Egypt. Dumating na yung mga kapatid niya, nagbabaw sa kanya. Nung nagpakilala siya, sabi niya, do not worry for yourself for what you have done. It is not you who sent me here, but God sent me here to save your lives. It was in His vision. Amen. Kung wala kang vision, kunting problema lang, naku, gi-give up ka na, babagsak ka na. Amen? May mga tao na, bilib na ako sa Pilipinas na, meron nga sa Pilipinas, nagtitinda lang ng mani, pero yung dalawa niyang anak nasa UP. Nagtitinda rin ng mani. Kaya magtitinda na ako. Joke lang. Sa Pilipinas, or sa totoo lang, yung mga mayayaman, super yaman, hindi galing sa mayayamang pamilya yon. Galing sa mga dukhang pamilya, galing sa mga scriber. Kasi kung tutuusin, ang kahirapan, hindi hadlang yun para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Kung ang mentality mo, wala kang pangarap, wala kang vision, anong gusto mo? Anong gusto mong kunin? Wag na nga lang kasi hindi kami makapag-aral Kung may vision ka, walang hadlang sa'yo. Okay? It is for this reason that God sends spies to the promised land. Para magkaroon sila ng pananaw. Ano yung magiging future, ano yung magiging destiny nila sa promised land. Magkaroon ka ba ng foretaste, magkaroon ka ng yung vision mo nga kung ano yung madatnag mo. Okay? If you would be asked, why do you exist? What would be your answer? Kumbaga, ano ang vision mo? Ano ang pananaw mo sa buhay? Ano ang purpose mo? Anong sagot mo? Bakit ka nag-exist? Para lang magtrabaho? Lalo na. Sorry na lang,
Papayag ka ba na sasabihin ng Lord o sasabihin ng isang tao sa'yo, kaya ka nag-exist sa buhay na ito para maglinis? Hindi ako nag-discriminate. At least na yung nililinis niya, yung inuupuan. Ang nililinis ng mga nurses, yung kuwet mismo. Sabihin yung dumi ng nililinis niyo, kami talaga, tayo yung pinililinis. Nakukuha niyo ako? Yes. So, hindi ka dapat papayag na ang destiny mo, kaya ka nabuhay sa mundong ito para maglinis ng puwet, Jet. Welcome to the club. Nagtatrabaho na rin si Jet sa club ng paglilinis ng puwet. Payag ka, hanggang mamatay ka, tagalinis ka ng puwet. May vision ka. Okay, so John chapter 18 verse 37, For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Sabi ni Jesus, kaya daw siya ipinanganak, for this cause I was born. Sa vision mo ba masasabi mo, for this cause I was born? Sa ginagawa mo ngayon, nasabi mo, for this cause I was born? You are not born para maglingkod sa ibang tao, kundi maglingkod sa Diyos. Amen? Okay? Most people can't explain their existence because they don't have a vision. Okay? Do you know why people are struggling with their jobs? Yes. Bakit? Walang vision. Walang vision. Huwag mo naman masyadong diretsain yung sagot. Pakipot ka naman ng konti. Okay. So, it makes sense. Walang vision. Pero, hindi naman iniisip ng tao yung vision kaya sila nagtatrabaho. Ang point ko dito, bakit sa kabila ng kanilang pagtatrabaho, nag-struggle pa rin? Ayaw nila ng trabaho. Ay, bigyan na lang natin doon sa walang trabaho. Tama? Yun ba ang reason? I don't think so. Hindi sila enjoy. Hindi sila nag-enjoy. Bakit hindi sila nag-enjoy? Hindi nila gusto. Hindi nila gusto? Medyo, ano ako dyan, diskumpiyado ako dyan. Kasi kung hindi nila gusto, iniwan na sana nila trabaho. Napipilitan. Bakit napipilitan? Kasi hindi sila nag-i-enjoy. Babalik mo naman sa Ha? Kung hindi para sa kanila, hindi na sana napunta sa kanila. Walang choice. No choice? Okay, it makes sense. No choice sila, kailangan magtrabaho. Pero sa kabila ng kanilang pagtatrabaho, bakit struggle? Pinapalayo niyo ang usapan eh. Ha? Wala Kasi hindi yon ang reason for their existence. Wala doon ang satisfaction. Yeah. Ecclesiastes chapter 1 verse 2, napag-aralan natin ito, na sabi ng Ecclesiastes, meaningless, meaningless. Ang buhay mo na hindi nakaugnay for the cause that you were created ay meaningless. Sa totoo lang, kung pagpipiliin ako na maglingkod sa Lord at magtrabaho sa ospital, mas gustuhin ko pang maglingkod sa Lord. Bakit? Kasi nasubukan kong kumita ng medyo malaki-laki, lalo na nung may mga bank shifts pa. Nakakatikim naman tayo ng 3,000 minsan lang. Pero, hindi masamang kumita ka ng 3,000. Pero kung pagbibigyan mo ako ng choice ngayon, kung maglingkod sa Lord at magtrabaho sa ospital, mas gustuhin ko pang maglingkod sa Lord. Bakit? Kasi wala doon ang satisfaction. It is not the reason why God created me. Sabihin ko, Pastor, bakit hindi ka pa nag-resign? Bakit kayo magbabayad ng mortgage ko? Nasusundan niyo? Amen. So kung alam mo na ang ginagawa mo ay para sa fulfillment ng vision mo, hindi ka nag-struggle, excited ka, wino-workout mo, hindi ka pagod, hindi mo sabing, saka na lang, bahayaan mo na sila. No way! Hindi sa pagyayabang sa inyo, hindi ako nag-night kagabi, pero ang tulog ko, 4:00 ng madaling araw. Nakaidlip lang ako ng konti, sabi ni Mrs., anong
oras daw akong gumising, pero sa totoo lang, hiniga-higa ko lang yung katawan ko. Pero yung isip ko kung saan-saan lumilipad kasi wala pa akong topic. Inabot ako ng alas 4 ng madaling araw. Kung wala akong goal, sasabihin ko, wala akong vision sa church na ito, sasabihin ko, kaya ko na yung ipipreach ko. Ang dami ko pang masabi na hindi nila alam. But I don't want to preach like that because I am not looking on you as what you are, kundi tinitingnan ko ang magiging bunga dahil sa pakikinig nyo. May vision akong lumaki ang church na ito. Hindi na tayo nagpatuloy kung wala tayong vision. Dahil kulang ako sa oras, lagi naman, they hate Mondays and love weekends. Bakit kasi struggle nga? Because their job is not the reason for their existence. Nasabi ko na yan. Your job is not your destiny. So kung hindi yung destiny mo, dapat may goal ka, dapat may vision ka. Tatanda ka na lang bang ganyan? Hallelujah ka. You're the poorest person in the earth. Kung wala kang vision, wala kang goal. You were not created to do your job. Amen ba? Okay? If you don't have a vision, you will be happy to settle down with your job. Contento na ako, pastor. Baka sabihin niyo naman, godliness with contentment, ibang usapan yun. Pagdating sa vision. Okay? You could be working hard, running on a treadmill, rocking the horse without drawing near to your destiny. Okay, masabi natin, hindi pa, literally speaking, hindi pa ganun kalaki ang God Most High Christian Ministry. At least umabot na tayo ng Kenya. May dalawang church na tayo sa Kenya. Saan ba ito patutungo? Depende na yan kung paano tayo mag-workout sa ating vision. Okay, what is your vision? Magkaroon ako ng bahay, 7 bedrooms sa Pilipinas. Hindi vision yan, ambition yan. God Most High Christian Ministry, vision ko sa church na ito, kinopy and paste ko ito sa website natin, godmosthigh.co.uk. Is a non-sectarian, non-denominational, non-doctrinal, a full gospel church. Our aim is to turn the hearts of many back to God. 1 Kings 18:37. Hindi po vision ng church na ito na makapag-convert tayo, makapag-akay tayo ng ilang piraso, kakonti, kundi many back to God. Kung hindi mo vision yan, hindi kita kaisa sa vision na yan, hindi ka magpapagal sa kubasan ng Lord. Amen? Maliban pa doon, to be a part of the fulfillment of God's will and desire that all men will come to know the truth and be saved. So kung nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas, lahat ng tao ay makakilala sa katotohanan, it is the vision of this church na magiging part tayo doon. Kung marami pang tao hindi nakakilala sa Lord, dapat natin i-work out yun. Kung wala kang vision, wala kang pakialam. Tahimik na naman. The church respond to God's commission to preach the gospel to all creation. Unfortunately, ang nangyayari po kapag hindi magkaisa ang vision, anong nangyari? Ang tagal sumagot. Pag hindi tayo magkaisa ng vision, division. Hindi yung dalawa ang tingin, yung parang manok. Dalawa ang tingin mo. Na yung ano ba yung nangyari kapag dalawang tingin? Ha? Ano term sa English na yun? Whatever. Ha? Maliban sa cross-eye, dalawa ang naging tingin mo sa ano? Sa isang bagay na... Double vision. Yan, double vision. Na parang yung isang driver na duling, may isang pasahero, driver, ito na yung pamasahe ko. Dalawa sila. Akala niya maisa na yung driver kasi tingin nga ng driver sa lahat ng bagay dalawa. Nag-isa lang pala siya. Ang pamasahe palagay na natin noon na 5 piso. 10 piso. Natakot siya ng 5 piso kasi dalawa daw. Sabi ng driver, saan yung pamasahe ng isa? Dalawa nga tingin niya sa
sa pamasahe niya, pero dalawa tingin din sa pamasahero. Double vision. Ang consequence or unfortunately, kapag hindi magkaisa sa vision, division ang nangyari. Kaya nga may mga breakaway churches, wala akong tinutukoy kasi hindi isa ang vision. No comment. No comment. Okay. As a voluntary worker of this church, you should be with me for this vision to happen. Amen? Okay. Last, dahil kulang na ako sa oras, how about individual vision? Hindi na lang yung church pag-usapan natin, hindi na lang yung kingdom. Ano ang vision mo? Ano yung pangarap mo sa buhay? Okay? Will you just settle down with what you are doing now? Pero yung mga nonyo, okay na. Don't you have a vision of serving a big church? Nasa Hillsong Church. Kasarap. Ang isang reason kasi masarap sumayaw sa Hillsong Church kasi lahat sumasayaw. Sa dami ng nagsasayawan, hindi na napapansin kung ano stepping mo. Hindi na napapansin kung anong galaw mo. Hindi na napapansin kung anong suot mo. Minsan kasi, kahit kasi tayo lang napapansin na gaganito lang pala stepping mo, ganito ka lang pumalakpak, ganito ka lang magtaas ng kamay. Kasi sa kukontay natin, sa bilang natin, wala ka bang pangarap na dumami tayo? Meron. Don't you have a vision of your own album, music, God knows right, Christian music? Instead ba of singing others people's song, wala ba kayong vision na, ito yung bagong album ng God Most High Christian Ministry UK. Wow! Kaysa naman, after 10 years from now, ang inyo pang concern, anong line-up natin ngayon? From Hillsongs, from Planet Shakers? Maganda naman yung, pwede ba sa isang buwan, yung album naman natin, lagi natin kakantahin? Depende yan kung may vision ka. Pero kung walang vision, magsisettle down ka na lang. Okay ka na. Kaya nga sabi sa Pilipinas, hindi pwede ang pwede na. Okay? Don't you have a vision of preaching to a big crowd? Okay? Don't you have a vision of having your own business? Being the head or being the employer? Sabi ng Biblia yan. Hindi masamang mangarap. God created us to be the head, not the tail. Hindi ka buntot dapat, hindi ka employer sa habang buhay mo, or hindi ka dapat employee sa habang buhay mo, dapat magiging employer ka rin. Ito no? Ano naman nabanggit ko na ito sa inyo, ang mga Chinese daw, bibihira kang makita ng Chinese na nagiging employee. Karamihan Chinese may sariling business, mentality nila yun eh. Umaatag ba yung mentality ng Chinese na mayroon ng sariling business, darating yung araw, yun ang vision mo, mangyari ayon sa vision mo. Kung ang vision mo, hanggang mamatay ka ng 65, mag-retire ka, may pension ka, employee ka pa rin hanggang mamatay, walang mangyari sa buhay mo. Lalo na, meron akong kilala isang kapatiran. Ang kita niya, 70 lang, isang linggo. Bibigyan ng part-time, sasabihin niya, pagod na. Paano kaya namin? 70 lang kita mo isang linggo dito sa London. Hallelujah! Kapos pa yun sa gastos mo. Nagbe-benefit yun ng marami din. Nagbe-benefit daw. Hindi yan nagbe-benefit kasi dalaga yung tinutukoy ko. Kabata-bata, bibigyan ng part-time, bibigyan ng trabaho maglinis, sasabihin niya, pagod, 70 lang trabaho, 70 lang kita isang buwan, sabihin niya pagod. Hallelujah! Wala siyang idea kung gaano ko nagtrabaho, gabi, ginagawa kong araw. Okay, last, God equipped us already to fulfill our vision or purpose. Bakit? By the gifts we receive. 1 Peter 4:10, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. As each one.
na ito, wala kang kwenta, wala kang kagamit-gamit sa church, pero wag ka, yung tao na yan, gifted yan. Hindi na nga lang nagamit yung gift kasi wala yung vision. Kumagat na sana sa baybanan. Alam niyo sa ano? Sa Thailand, marami silang dinudyos doon, lalo si Buddha, dinudyos doon. Meron doon gumagawa ng super highway. Kaso lang, madadaanan yung church ng Buddha. Eh, meron doong estatwa ni Buddha na napakalaki. Kailangan gamitan ng crane para mailipat kasi nga madadaanan ng super highway yung church ni Buddha na yon. Noong inilipat yung estatwa ni Buddha, nabasag, unti-unting nabasag. Na-found out nila na sa laman pala ng statue na yun ay ginto. Nagiging treasure, nagiging napakamahal tuloy yung estatwa na yun kasi nga sa loob may ginto. Ganon din, bawat isa sa atin dahil gifted tayo ng Lord, may gintong nakatago. Natatabunan na lang kasi wala tayong vision. Amen? Genesis 1:28, God blessed them. Before niya sinabing, I will give them dominion, sabi na ng Bible, God blessed them. Binigyan niya tayo ng gifts. Ephesians 4:11, patapos na ako. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Sa paano, para saan? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So binigyan tayo ng gift para sa perfecting of saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Okay, gifts are designed to fulfill your vision. Vision is your dream. Ito yung inaasam-asam mong gawin, minimithi mong gawin, yung gusto mong gawin na kapag ginagawa mo, hindi ka nag-struggle, kundi nag-i-enjoy ka. Masabi mo, this is why I was created. Amen? Vision is what you want to accomplish. Challenge! What is your dream? Dream mo na makatanggap ka lang ng pension sa bansang ito? Mababawi mo yung national insurance mo? Yun lang ba ang dream mo? What do you imagine yourself doing? Ha? Magbibilang ng pera? Ambition yan. Hindi yan vision. What do you want to accomplish in life? Accomplishment lang ba na hinahangad mo? Makabayad ka ng utang, makapagpadala ka sa Pilipinas, makapagpatayo ka ng bahay? Yun lang ba ang vision mo? Is that all what you want to accomplish in life? Are you doing what you really want to do with your life? Yes. Yes. Yan ang gusto mong gawin ngayon? Yung ginagawa mo? Yun na yun? Ha? More. After exhausting yourself, are you closer to your vision? Yung ginagawa mo ba ay palapit sa pangarap mo, sa vision mo? Or you're just on a rocking horse at a treadmill, you're going nowhere? Conclusion? Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Proverbs 20 verse 5, the purposes of a man's heart are deep waters, but a man of understanding draws them out. So yung purpose na inilagay ng Diyos sa atin ay deep waters. With your understanding, you draw them out. Parang yung estatwa na made sa clay, pero nung nabasag, ginto pala ang loob noon. Ganon din, the purposes of a man's heart are gold or deep waters, but a man of understanding draws them out. Inaginahan ko po kayo tumayo.
At ilagay po natin sarili natin minsan pa sa